Galit na galit ang binatang si Jacob nang malaman na may karibal na sila sa paghahanap ng kayamanan. Nagsarado agad ang kamao nito na parabang anumang oras ay handa na itong manakit. Nagkikiskisa ng mga bagang nito. Nandidisik ang mga mata at wala ni isa sa mga tauhan niya ang nagawang tumingin sa kanya. Sa takot, lahat ng yon ay nakayuko lamang. Si Jacob ay isang binatang negosyante. Malaking parte ng kanilang negosyo ay pinagkakatiwala sa kanya ng ama. Pero bukod sa pagpapatakbo ng negosyo, nagkaroon din ng interes ang binata nang malaman na totoo pala ang tsismis. Matagal na kasing kwento-kwento na isa ang Leyte sa pinuntahan ng mga Hapones noong panahon ng kaguluhan. Inilagay daw ng mga dayuhang ito ang limpak-limpak na kayamanan sa isang hindi na matukoy na bundok. Tinatawag ang kayamanan na yon bilang Yamashita Treasure. Yon ang nagtulak para mabaliw at maging obses si Jacob na mahanap yon. Sa katunayan, mag-isang taon niya nang pinapahanap yon sa kanilang mga tao. Hindi pwedeng meron tayong kakumpetensya sa paghahanap ng mga ginto na yan. Hindi dapat tayo magkaroon ng kahati. Ngumiti ang kapatid nitong si Ronald habang nasa sofa sila sa sala. Anong gusto mong gawin ko, kuya? Kailangan natin sila iligpit bago pa nila tayo mauna sa kayamanan na yan. Madali lang naman sa akin yung trabaho na yan eh. Mga halangang kaluluwa ng mga tao ko, remember? Ang iniisip ko lang, kuya, kaya mo bang isipin na yung tatay ng ex mo ipapapatay mo? Padabog na dinampot ni Jacob ang bote ng alak na nasa lamesa. Tumingin siya ng matalim sa kanyang kapatid. Kitang-kita sa mga mata nito na talagang wala na itong sasantuhin. Wala na akong pakialam kahit na sino pa yung babanggain ko. Tandaan mo, Ronald, dahil sa ating dalawa, kaya nalagay sa alanganin ng ilang negosyo ni Papa. Kapag hindi natin nakuha mga ginto na yan sa lalo madaling panahon, hindi natin mapapalitan ng perang nawala sa mga kumpanya. Ngumiti ng nakakaloko si Ronald. Malakas talaga itong mang-asar, lalong-lalo na kapag nakikita nitong tensyonado si Jacob. Di sige, total wala ka namang pakialam sa mararamdaman ng ex mo kapag nawalan siya ng tatay. Sisimulan na namin bukas na bukas din yung operasyon. Operasyon Ibagsak ang Karibal ng Yamashita Treasure. Kahit sinong makikipag-agawan sa atin ng yaman, ibabagsak natin. Wala na tayong pipiliin. Wala akong patatawarin. Kahit kadugo ko pa, kahit ikaw pa. Umayos ng pagkakaupo ang binatang si Ronald. Salubong ang kilay nitong bumueltas kapatid. Hanggang ngayon ba pinagdududaan mo pa rin ang katapatan ko sa iyo, kuya? Pambira ka naman. Lahat na nga ginagawa ko para lang pagkatiwalaan mo ako tapos ganyan ka. Huwag kang masyadong madrama. Itong bad trip ako baka kung ano pa magawa ko sa iyo Naniniguro lang ako nakakampi kita. Alam mo naman yung mga dati kong kasama mga traidor. Sira ulo ka pala talaga Anong tingin mo sa akin? Kagaya nila? Ay nako, umayos ka nga ng iniisip mo. Baka kapag ako nainis, traidorin talaga kita dyan para lang tumama na yung mga hinala mo. Madabog na tumayo ang binatang si Ronald. Nakaramdam ito ng kaunting inis. Pasensya mo na ako. Masyado lang akong nape-pressure Takot lang ako na pati ikaw kalabanin na rin ako. Pero ngayong alam kong kasama kita sa lahat ng laban, hindi na ako mangangamba. Kasama mo ako sa lahat ng laban mo, kaya pagkatiwalaan mo ko ng buo. Wala nang ibang magkakampi rito kundi tayo na lang, no? Mula nang mawala mga magulang natin, dapat iniisip ko na tayong dalawa na lang ang pwedeng maging magkasangga. Tumungo na lamang si Jacob. Kahit na papaano, kumalman na rin ang kalooban nito. Pero hindi pa rin nawawala sa kanyang utak ang ideya na mas kailangan na niyang magmadali. Dahil kung babagal-bagal siya, siguradong mauunahan sila ni Romulo, ang ama ng kanyang dating kasintahan na si Celeste. At matapos ang pag-uusap na yon, ay umakyat na muna ang binata sa itaas. Pumasok siya sa silid ng kanyang ama. Bumuntong hininga ito nang makita ang ama sa picture frame. Nakangiti ito ng malapad. Napangiti na lang din si Jacob dahil doon.
Hindi na maiwasan pa ni Jacob na bahagyang mapaluha. 5 buwan pa lang nang mawala ang kanyang ama, pero sobra-sobra na ang pagkamis niya rito. Pa, pasensya na kung nalalagay sa alanganin ng mga negosyo natin. Nakagawa ko ng isang maling desisyon pa. Sana huwag ka magalit. Pero huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko para maitama ang lahat. Para bumalik sa dati ang mga negosyo natin. Niyakap pa ni Jacob sandali ang larawan na yon. Muli, naalala na niya ang nangyari sa kanyang ama. Nagsarado na naman ang kanyang kamao. Hindi niya pa rin matanggap na namatay ang matanda sa kamay ng isang magsasaka. Pa, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na wala ka na. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino talaga ang tunay na pumaslang sa'yo. Hindi ako maniniwala na si Mang Hari ang pumatay. Mabuting tao si Hari, kaya hindi pwedeng siya. Si Mang Hari ang tinutukoy na suspek sa pagbatay sa matandang negosyante. Nakulong ang magsasakang yon, pero ganun pa man hindi magawang maging masaya ni Jacob. Batid niyang may hindi tama sa mga nangyayari. Lumipas ang ilang oras, muli silang nakita ng kapatid na si Ronald sa isang tulay. Hininto ni Jacob ang sasakyan niya sa likuran ng nakaparada ding sasakyan. Lumabas roon si Ronald at pumasok naman sa sasakyan niya. Anong balita? Buo na ba ang plano niyo? Nagiba ako ng plano, kuya. Hindi na muna natin itutumba si Romulo. Anong hindi tutumba? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Mag-a-assign ako ng mga tao para bantayan ang galaw ni Romulo. Para habang gumagalaw tayo ng sarili nating pag-aanap, nalalaman din natin kung ano nang nangyayari sa pag-aanap nila. Hindi natin alam. Baka may alam din tong si Romulo. Napangiti na lamang si Jacob at sandaling napailing. Bilib talaga siya sa kanyang nakababatang kapatid. Yung kasi ang nagiging utak niya pagdating sa mga ganong bagay. Hindi naman kasi nakakapagtaka dahil si Ronald ang dating kapitan ng security unit ng angkan nila. Bilib ka na naman ba? Sus! Oo na. Basta Ronald kumayos ka. Hindi basta-basta si Romulo. Kailangan yung magdoble ingat. Hindi mo na kailangan ipaalala sa akin niya, kuya. Bumubulong naman palagi sa akin si Kamatayan eh. Alam mo kung anong sabi ni Kamatayan? Ngumisi si Jacob. Batid nitong kalokohan na naman ang sasabihin ng kanyang kapatid. O sige nga, ano? Ang sabi niya, ako lang daw ang mabuting damo na matagal mamatay. Sira ulo. Sige na nga, lumabas ka na. Tawagan mo na lang ulit ako kapag may update na kayo. Nagmamadaling lumabas ng sasakyan si Ronald. Lumipat agad siya sa kabilang sasakyan at saka nauna ng umandar. Nang makauwi si Jacob sa mansyon, ay nakita niyang nakaharang sa main door ang batang si Bimbo. Anak ito ng kanyang sekretary na si Maria. Dahil mabait naman si Jacob sa mga bata, kinausap niya na parang matagal na silang magkakilala. Hello, ikaw ba yung anak ni Maria? Opo, ako nga po yun. Bakit po? Wala naman. Gusto ko lang itanong, ano ba yung binabasa mo? Nakaharang ka kasi sa daraanan ko eh. Umusog ng bahagya ang bata para magkaroon ng espasyo sa gitna. Pwede na po kayong dumaan. Lalagpasan na sana ni Jacob ang bata pero naging interesado ito sa librong hawak ni Bimbo. Mahilig din kasi ang binata sa mga librong may kinalaman sa katatakutan. Ano yung binabasa mo? Horror? Tungkol po sa aswang. Naniniwala po ba kayo sa aswang? Natawa si Jacob. Hindi niya inakala na ang 9 na taong batang yon ay may interes sa mga ganoong bagay. Para kay Jacob, naiiba ang anak ni Maria kumpara sa mga batang takot na takot sa mga kakaibang nilalang. Hindi ako naniniwala sa mga aswang pero madalas din akong magbasa at manood ng tungkol dyan nung bata pa ako. Gusto niyo po bang malaman kung tungkol saan ang kwento na binabasa ko po? Sige. Tungkol saan nga ba yung binabasa mo? Tungkol po ito sa mga aswang nung panahon po ng giyera.
Ang sabi po dito, pinatay raw po ng mga apo ng mga aswang. Maaawa na sana ako sa kanila, kaso po aswang sila eh. Bad po kasi ang mga aswang, sabi ni Mama. Magsasalita pa sana si Jacob nang biglang dumating ang sekretarya niyang si Maria, na halos kasing edad lang din niya. Agad nitong kinuha ang bata at tumingi ng paumanhin sa binata. Sir, pasensya na po. Madaldal lang po talaga itong anak ko. Kung ano man po ang mga sinabi niya huwag niyo na lang pong pansinin ha. Pasensya na po talaga sir. Wala kasing magbabantay sa kanya sa bahay kaya dinala ko na rin dito saglit. Ay, wala naman hong problema sa akin. Pero, Bimbo, pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha yung librong yan? Nakuha ko po sa matandang naglalakad at nanghihingi ng limusi. Binigyan ko po siya ng pera tapos ito po yung kapalit, libro. Gusto ko rin sanang mabasa. Ayos lang ba nahiramin ko? Tila nagningning ang mata ng bata. Mabilis nitong inabot kay Jacob ang kulay itim na libro na yon. Pwede po. Basta po, pagkatapos niyang basahin, ikwento niyo po sa akin kung ano yung mga nangyari ha. Kasi nahirapan ako magbasa eh. Ha? Oo naman. Sa bagay, mas maganda nga yung kinukwento sa'yo kaysa nagbabasa ka nga naman. Diyos ko naman talagang batang ito. Sir, iuwi ko na muna po itong bata. Sigurado kung may magbabantay na kay Bimbo sa bahay pasensya na po talaga ha. Tumango lang si Jacob. Kumuhay-kaway pa ang batang si Bimbo bago ito tuluyang makalabas ng gate. Interesting tong libro na to ah. Pangiti-ngiti pa si Jacob habang hawak ang librong yon. Hindi niya maintindihan kung bakit tila gusto niyang malaman kung anong kwento ang naroon at kung ano nga ba ang meron tungkol sa mga aswang. Pagpasok ni Jacob sa kanyang opisina, binuklat niya agad ang libro. Unang pahina pa lamang nakita na agad niya ang mga nakakatakot na imahe ng mga halimaw na mga nilalang. Naroon din ang iba't ibang uri ng mga aswang. Napapailing ang lalaki dahil una sa lahat, wala naman kasi talaga siyang paniniwala sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero sa puntong yon, hindi niya mapigilang hindi basahin ang libro. Kahit na alam niyang wala namang ugnayan yun sa problema niya, binigyan niya pa rin yun ng oras. Kalahating oras na ang nakalipas, nasa kalagitnaan na siya ng pagbabasa, pero wala man lang siyang makitang espesyal sa gitnang parte ng kwento. Parang tipikal lang na kwento na mababasa lang sa mga dyaryo. Nang bitiwan niya ang libro, saka naman biglang pumasok ang kanyang kapatid na si Romulo. Natataranta si Ronald nang isara nito ang pintuan. Nagtaka naman si Jacob kung ano ang problema nito. Ano ba nangyayari sa'yo? Akala ko ba nandun ka sa mga tao mo? Kuya, si Celeste, wala na. Kahit isang taon na mula nang makipaghiwalay si Jacob sa babaeng si Celeste, hindi niya maiwasang hindi maapektuhan. Ha? Akala ko ba wala muna kayong gagalawin sa kanila? Ano na naman bang katanghan ng ginawa niyo? Hindi naman talaga dapat siya mamamatay, kuya. Ang bala ko lang kanina, dukutin siya at pigain kung meron siyang nalalaman. Sinundan namin siya hanggang sa makarating kami sa abandonadong warehouse eh. Ang dudukutin na namin siya, nagulat kami dahil may dala siyang baril. Abay, pinagbababaril niya ba naman kami? Kaya wala kaming nagawa kundi gumanti ng putok. At dahil dyan, napatay niyo siya. Umiling-iling si Ronald. Hindi kuya, hindi kami ang pumatay sa kanya. Ha? Paanong hindi? Kayo lang ang kabarilan niya, di ba? Sira ba ulo mo? Tumakbo siya palabas ng warehouse eh. Pagpunta niya sa likuran, narinig naming sumigaw siya ng malakas. Pagdating namin doon, nakita namin ng isang lalaki na nakahubad. Bahag lang ang meron siya. Hindi ka maniniwala pero kitang-kita naming lahat na kinakain siya ng aswang. Aswang? Teka. Sinabi mong aswang ang dumali sa kanya at hindi kayo? Oo kuya, gano'n na nga. Ronald naman, hindi to ang tamang oras para sa mga ganyang Totoo! Totoong sinasabi ko kuya. Kahit itanong mo pa sa lahat ng mga tao ko. Kuya,
Hindi kami ang pumatay kay Celeste. Pinatay siya ng aswang. Kinuha ng aswang ang katawan niya at dinala sa madilim na parte ng lugar na yon. Totoo ang aswang, kuya. Maniwala ka. Naupo na lamang si Jacob sa kanyang upuan dahil sa pinagsasabi ng kanyang kapatid. Gulong-gulo siya kung maniniwala ba siya o hindi. Pero base sa mukha ni Ronald, kitang-kita ni Jacob na nagsasabi ngayon ng totoo. Ang hindi lang talaga niya maintindihan ay kung papaanong may aswang pa rin. Samantalang medyo moderno na ang kanilang probinsya. Mapuno at marami pa namang liblib na lugar, pero pagdating sa pamumuhay, masasabi ni Jacob na malayong malayo na yon sa unang panahon. Kung ayaw mo pa rin maniwala sa akin, ipapatawag ko yung mga tao ko na nakasama ko kanina. Hindi na. Ang gusto ko lang naman malaman ay kung wala bang nakakita na sumunod kayo sa kanya. Wala. Pag-isa lang si Celeste. Hindi ko nga rin alam kung bakit sa dami ng lugar bakit dun pa siya tumigil. Pakiramdam ko, meron siyang kikitain sa lugar na yun . Ronald, sabihin mo nga sa akin, anong itsura nung sinasabi mong aswang? Sandaling nag-isip ang binatang si Ronald. Nanlalaki pa ang mga mata nito nang maalala ang eksaktong detalye ng anyo ng aswang. Mahaba yung kuko niya . Tapos, yung mga pangil, lumalabas na sa bibig niya sa sobrang laki. Tapos, sabog-sabog ang buhok. Marami din buhok sa katawan niya. Wala siyang suot na kahit na ano . Basta nang makita niya kaming naroon, bigla na lang niyang hinila yung katawan ni Celeste papunta sa madilim. Sige, susubukan kong maniwala sa sinasabi mo, Ronald. Kaya bukas din ng gabi ihanda mo ang mga tao mo. Pupunta tayo sa lugar na yon. Ano pa gagawin natin dun? Baka mamaya may makakita pa sa atin dun at baka tayo pang mapagbintangan na pumatay sa ex mo. Ikaw na nga nagsabi na abandonado na ang warehouse na yon, hindi ba? Walang makakakita sa atin dun. Kailangan natin malaman kung sino ang taong kikitain niya ron. Nakuha mo yung cellphone ni Celeste, di ba? Magagamit natin yan. Huminga ng malalim si Ronald. Kahit na sanay na itong merong tinutumbang tao, hindi pa rin ito makapaniwala na aswang ang pumatay sa dalaga. Samantala, nang makalabas na si Ronald ay dumako ulit ang atensyon ni Jacob sa libro. Kinuha niya yun at itinago na lang muna sa loob ng kanyang drawer. Nang muling sumagi sa isipan ni Jacob ang kanyang ex-girlfriend na si Celeste, hindi nito mapigilan na mapaiyak kahit kaunti. Hindi kasi naging maayos ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Aminado siya na meron pa rin siyang nararamdaman para sa dalaga. Kaya naman, kinabigla niya ang balitang sinabi ng kapatid. Hindi niya matanggap na ganun-ganun na lang mawawala ang babaeng minsan niya nang minahal. Aswang? Pinaslang siya ng aswang? Nagsasabi nga kaya ng totoo si Ronald? Dahil sa labis na pag-iisip, hindi na nakatulog pa ang binata. Namalaya na lang niya na maliwanag na pala ang paligid. Humugto ang kanyang mga mata nang lumabas siya sa kanyang opisina. Pagdating niya ng sala, naroon na si Ronald na halatang hindi rin nakatulog. Lumapit ito sa kanya at agad na sinabi ang bagong impormasyon na nakalap. Kuya, mukhang may alam na rin si Romulo tungkol sa Yamashita Treasure. Kaninang madaling araw ilang mga tao niya ang may dalang mga panghukay ang namataan namin. Eto, tingnan mo. Nandyan pa yung ibang larawan na nagpapatunay na gumagawa na sila ng hakbang. Tiningnan ni Jacob ang mga larawan. Kasama pa sa mga nakita niya ay ang matandang si Romulo. Hindi lang yan, kuya. Meron na rin silang nakausap na mining company para tumulong sa kanilang paghukay. Alagay ko, alam na nila kung nasaan ang ginto . Sige, gumawa ka ng paraan para magkaroon tayo ng spy sa taong maghukay sa kanila. Kailangan natin mabantayan kung anong makukuha nila. Ihanda mo rin ang mga tao mo . Sakaling sila makakuha ng Yamashita Treasure, wala tayong choice. Kailangan natin silang iligpit. Baka sa mukha ni Jacob na talagang wala nang makakapigil sa lahat ng plano nito. Kitang-kita sa mata ang nag-aalab na determinasyon. Maaga pa lang ay umalis na si Ronald. Pagdating ng tanghali,
nakatanggap ng text message si Jacob mula sa kapatid. Napangisi na lang si Jacob nang malaman na meron na silang tao sa lugar kung saan maghuhukay sila Romulo. Maghapon nagbantay ang kanilang tao, pero inabot na lang ng kinagabihan, wala pa ring nahuhukay na ginto. Habang nasa loob ng opisina, parang siraulong natatawa na lamang si Jacob. Magaan ang kanyang kalooban dahil hindi nagtagumpay ang kakumpetensya sa ginto. Sumapit na naman ang gabi. Nakahanda na ang lahat para puntahan ang sinasabing abandonadong warehouse. Hawak-hawak din ni Jacob ang cellphone ni Celeste. Buong araw niyang binabantayan yon, pero wala pa rin kumokontak. Matapos ang halos 15 minutong biyahe, nakarating na rin sila sa isang liblib na lugar. Pumarada sila sa tapat ng isang abandonado at madilim na warehouse. Bawat isa sa kanila ay may mga dalang baril. Maraan silang naglakad habang sinusuyod ang paligid. Siguruhin nyo na tayo lang ang nandito ha. Kapag may nakita kayong iba, barilin nyo agad. Kahit pa aswang pa yan. Dala ang malalaking flashlight, inilawan nila ang loob ng warehouse. Mga kinakalawang at nabubulok na sasakyan lang ang nakita nila roon. Habang nag-iinspeksyon ang mga tao nila sa loob, dinala naman ni Ronald ang kanyang kuya sa likuran ng warehouse. Hinungo nila ang mismong lokasyon kung saan nilapa ang babae. Dito. Yan. Yan mismo. Yan siya nilapa ng aswang. Naroon pa ang baka sa mga natuyong dugo. May isang tsinelas din ang naiwan doon na pambabae. Patunay lang na totoong may nangyaring talagang hindi maganda roon. Hindi ko pa alam sa ngayon kung bakit siya inatake ng aswang na yun. Sinuyod naman namin itong buong area. Wala kami nakitang bahay na pwedeng pagkutaan ng aswang eh. Feeling ko, naligaw lang yun eh. Hindi ang aswang ang pinunta natin dito. Nandito tayo para malaman kung sino ang kakatagpuin ni Celeste. Baka may makuha tayong impormasyon doon tungkol sa ginto. Mga ilang sandali lang, naramdaman nilang may mga dumating na sasakyan. Batid ni Jacob na mapapalaban sila sa mga pagkakataong yun. Kaya naman pumwesto na rin ang mga tauhan nila. Nang silipin ng magkapatid kung sino ang mga nasa harapan, nakita nilang may isang grupo ding armado ang naroon. Isang Japanese national naman ang tinuturing na boss na mga yon. Kung sino man tao dyan, Sir Pog, kayo patayin ko dahil kayo sagabal sa transaksyon ko. Nagulat na lamang si Jacob at Ronald nang pinagbababaril ng mga tauhan ng Hapon ang loob ng warehouse. Mabuti na lamang ay wala na silang lahat doon. Mabilis silang nakarating sa likuran ng warehouse. Bibiglayin natin sila. Maganda kayo. Tumangulang ang kanilang mga tauhan. Nang makita nilang pumasok na ng warehouse ang grupo ng Hapon, inikutan nyo ng mga tauhan nila Jacob sa harapan. Hanggang sa tuluyan na ngang knock-corner ang mga yon. Walang awang pinagbababaril nila ang mga nasa loob. Sa isang iglap lang ay nagsibulagtaan na ang mga lalaki. Ang bukod tanging natira na lamang sa oras na yon ay ang Hapon na nanginginig na sa takot. Walang sinayang na sandali si Jacob. Agad nilang nilapitan ng dayuhan at saka tinutukan ng baril sa ulo. Sino ka? Anong pangalan mo? Dahan-dahang humarap ang Hapon. Nagkikislapan pa ang ngipin nitong kulay ginto nang matapatan ng ilaw. Tinatanong kita. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Hiroshi Pano. Ako si Hiroshi. Huwag niyo ako matay. Hoy Singkit, sabihin mo na sa amin kung anong pakay mo rito. Si Celeste bang dapat nakikitain mo rito? Umamin ka! Papatayin ka namin dito! Oo. Si Celeste. Siya nga ang punta ko rito. Nagkatinginan na magkapatid. Mas lalong dinikit ni Jacob ang dulo ng baril sa noo ng Hapon. Anong pag-uusapan yung dalawa? Tungkol sa Yamashita Treasure. Alam mo ba kung nasaan ang gintong yon? Sabi mo sa akin. Kasi kung hindi, papahanap ko ang pamilya mo. Uubusin ko sila. Wag! Wala sila aram. Ako lang may aram. Ang kulit mo ah. Puputo ka na kita eh. Ako ang amin na.
huwag niyo ranggan ang pamilya ko. Pangako niyo. Oo na. Wala kaming gagawin sa pamilya mo. Basta sabihin mo lang sa amin kung nasaan ang Yamashita Treasure. Total, kalahi mo naman talaga ang may-ari nun eh. Imposibleng wala kang alam dun. Huminga ng malalim ang matandang Hapon. Natatakot ito sa mga baril na nakatutok. Kaya naman wala na itong magawa kundi sabihin na lang din ang totoo. Ako kausap sa babae si Celeste. Sabi ko sa kanya na aram ko kung saan makukuha ang ginto. Naniwara siya sa akin kasi ako pakita sa kanya kuweba na may ramang ginto. Pero yung larawan, gawa-gawa lang. Di talaga totoo. Loko ko lang yung babae na aram ko para bayaran niya ako pera. Pero ang totoo, hindi ko talaga aram na saan ang ginto. Maniwara kayo. Pinagloloko mo ba kami? Paano hindi mo alam? Magkakandara ba ka bang pumunta rito kung wala kang nalalaman? Hindi mo ko intindi. Ang gusto ko sabihin, ako panggap mayaman at may impluwensya na tao. Pero ang trabaho ko talaga, manroko para magkapera. Wala akong alam sa ganyang bagay. Kahit kami magkita ng babae, wala rin ako masabi sa kanya. Kasi ako, wala talaga alam. Hindi na napigilan ni Ronald ang kanyang inis. Bigla niyang sinapak ang Hapon. Sisipain niya pa sana yon nang biglang marinig nilang tila may mga nakasampa sa bubong ng warehouse. Kasunod noon, narinig na rin nila ang mga hangin at mga tunog ng itik. Ano yun? Kuya, palagay ko, mga aswang nasa bubungan. Hindi nga nagkamali si Ronald. Dahil ilang sandali lang, bigla na lang pumasok ang mga aswang sa warehouse. Nawindang si Jacob dahil hindi lang 2 o 3 ang mga aswang. Mas marami pa yon sa kanila. Sinubukan nilang pagbabarilin ang mga aswang. Pero nang mabasag ang malaking flashlight nila, hindi na nila makita ang mga aswang sa paligid. Dahilan para hindi nila matamaan ang mga yon ng kanilang mga baril. Habang nagkakagulo na, hinilan ni Ronald si Jacob palabas. Makakasama sila sa mamamatay kung hindi pa sila aalis doon. Dumaan sila sa bintana. Tumalon sila palabas. Hindi nila magawang lumapit sa sasakyan. Kahit sa harapan ng warehouse ay may mga aswang na rin na nag-aabang. Gulong-gulo ang utak ni Jacob kung bakit ang daming aswang sa warehouse. Parang alam na alam din ng mga yon na may mga taong magpupunta sa lugar sa oras na yon. Habang nakikipagpatayan ng mga tao nila sa loob, nakatago lang ang 2 sa isang nicho at may nakalitaw na lapida. Hindi maintindihan ni Jacob kung papaanong nagkaroon ng nicho doon. Basta ang mahalaga lamang sa kanila noon ay makaligtas sila sa mga aswang. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Totoo sila. Totoo mga aswang. Tingin mo, itong lugar na ito talaga ang kampo nila? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sana hindi na tayo tumuloy dito. Pamak patuloy ang mga tao ko eh. Napapailing na lamang din si Jacob ng mga sandaling yon. Hindi niya rin kasi inaasahan na biglang may mga ganoong nilalang na darating. Nang makakuha ng pagkakataon at masigurong umalis na ang mga aswang, tumakbo ang magkapatid palapit sa sasakyan. Hindi na nila sinili pa ang loob ng warehouse dahil alam naman nilang wala nang natitirang buhay doon. Natulala na lamang si Jacob na makauwi na sila sa mansyon. Sa loob ng opisina, hindi naman maiwasan ni Ronald na sisihin ang kanyang kuya. Siguro, kaya mo pinilit na magpunta tayo doon kasi iniisip mo, makikipagkita si Celeste sa lalaking pinagpalit sa iyo, no? Tanga ka ba? Inisip ko na baka may makuha tayong impormasyon kapag nalaman natin kung sino yung katransaksyon ni Celeste. Anong pinagsasasabi mo dyan? Ang sabihin mo, hindi ka pa rin makamove on sa kanya. Hanggang ngayon manahimik ka na nga. Ayaw ka nang nagbabangkit ang pangalan niya rito ah. Ang mabuti pa, ibigay mo ang cellphone ni Celeste dun sa item natin para malaman natin kung ano pa yung nakatago sa cellphone na yan. Anong gagawin ko ngayon sa mga tao ko? Ubus na sila lahat eh. Para ka naman bata. Huwag ka mag-alala. Maglalaan ako ng pondo para magkaroon ka ulit ng maraming tauhan para matigil na yung kakamaktol mo. Anong gagawin natin sa mga aswang? Wala naman tayong business sa mga aswang na yan eh.
Ang intindihin natin, yung ginagawa nila Romulo. Hindi pwedeng mauna sila sa Yamashita Treasure. Hindi pwede! Ilang araw ang nakalipas mula nang malaman ni Jacob na totoo ang mga aswang. Naisipan niyang basahin muli ang libro na hiniram niya kay Bimbo. Naisip niya na baka makatulong ang librong yon para magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga aswang. Sa mga nagdaang araw kasi ay tuluyan ng gumulo sa isipan ng binata ang tungkol sa mga aswang. Dahilan para magkaroon na siya ng interes sa mga nilalang na iyon. Ganun pa man, hindi pa rin naman niya hinayaan ang ginto na hinahanap nila. Hanggang sa mga puntong yon, umaasa pa rin siya na mahahanap nila ang Yamashita Treasure. Samantala, nagsalubong ang kilay ni Jacob nang may mabasa siya sa libro na parang pamilyar sa kanya. Sandali niyang binitiwan ang libro at napaisip. Ha? Puntod ng aswang? Nang basahin niya ulit ang kasunod na pahina, sinasabi sa kwentong yon na ang puntod daw ng aswang ay siyang lagusan patungo sa kinaroroonan ng Yamashita Treasure. Nung una ay wala namang pakialam si Jacob sa detalyeng yon. Pero nang mabasa niya ang lugar kung saan ang puntod, dito na siya kinabahan. Dahil ang lugar na sinasabi roon ay totoong lugar na napuntahan na rin niya, ang Mandayon. Lugar kung saan nakatirik ang warehouse na napuntahan nila Jacob at Ronald. Teka, sandali. Kwento-kwento lang ba ito? O baka totoo mga nakalagay rito ah? May nakita kaming puntod di kalayuan sa warehouse. At nasa Mandayon yun. Ibig ba nitong sabihin? Sumilay ang kakaibang ngiti ni Jacob. Hindi niya rin alam kung bakit pero parang nagkaroon na siya ng pag-asang mahanap ang mga ginto. Binasa niya pa ang libro hanggang sa tuluyan na niya yung matapos. Karamihan sa mga detalyeng binanggit sa kwento ay tumutugma sa lugar ng Mandayon. At ang nakakagulat pa sa kanyang nalaman, hindi totoong pagmamay-ari ng Hapon ang maraming ginto na yon. Dahil ang nakasulat sa libro, yun ay pagmamay-ari ng mga sinaunang aswang. Ang gintong yun ay kasamang nakalibing ng kauna-unahang hari ng mga aswang. Tama, ito na nga yun. Hindi na nagdalawang isip pa si Jacob na ipaalam ang mga nalaman niya sa libro. Pinabasa niya rin yun kay Ronald. Bagamat malakas ang kutob ni Jacob na nasa Mandayon nga ang mga kayamanan na matagal nang hinahanap, hindi pa rin kumbinsido si Ronald. Ayos ka lang ba, kuya? Naniniwala ka sa kwentong ito? Libro lang ito eh. Hindi to totoo. Alam ba kung anong ibig sabihin ng fiction? Ang fiction ay gawa-gawa lang. Ibig sabihin, wala namang mawawala sa atin kung susubukan natin maghanap doon. Walang mawawala. Nawala nga yung mga tauhan ko eh. Kahit wala pa tayong hinahanap doon. Ngayon pa kayang may hahanapin na tayo? Kuya, nakakalimutan mo na ba? Ang daming aswang doon. Exactly my point. Kaya ang daming aswang doon kasi meron silang binabantayan doon. At yun ay ang puntod na nakita natin. Sinasabi kasi dito sa libro na ang puntod na yun ay ang puntod ng kanilang sinaunang hari. At kasama ng haring nakalibing din ang mga kayamanan. Kaya kapag nakuha natin yun, Ronald, hindi tapos ang problema natin. Papaano ka nga nakakasiguro na nandun nga ang kayamanan? Ang hirap kasing paniwalaan ng librong yan eh. Gawa-gawa lang ng author yan. Ay nako, kung ayaw mong sumama, hindi na kita pipilitin. Ihanda mo na lang ang mga tao mo para sa akin. Ay nako, una. Nasama na ako. Kakayanin ko ba namang mag-isa kang pumunta doon? Ang daming aswang nga doon. Inakbayan ni Jacob ang kanyang kapatid. Yan ang gusto ko sa iyo eh. May tiwala ka sa akin eh. Sige. Sabihin mo na sa akin kung anong plano mo. Ganito. Mamayang umaga, puntahan na natin. Mas maganda ng maliwanag nang sa ganun hindi makalapit sa atin ang mga aswang na yan. Ang sabi kasi sa libro, mas mahina sila kapag umaga. Kapag wala tayong napala dito kuya, sinasabi ko sa'yo, ayaw ko na ha. Susukuhan ko na yung kayamanan na yan. Paano kung meron? Parang mga tangang nagngitian ng magkapatid.
Noong mga oras na yun ay mataas ang kumpiyansa ni Jacob na yun na ang tamang pagkakataon para mahanap nila ang mga ginto. Mabilis na lumipas ang mga oras. Naging maliwanag na rin ang paligid. Hindi na nakatulog si Jacob at Ronald sa sobrang pag-iisip. Saktong 6:00, lumabas na rin ang magkapatid. Nakahanda na ang mga sasakyan sa tapat ng mansyon. Ganon din ang mga gamit sa paghukay. Ayaw ko ng aanga-anga ha. Walang magdadahilan sa akin na kesyo bago lang kayo. Dito sa trabahong to, nauunang mamatay ang mga inutil. Wala kayong ibang susundin kundi ang utos lang naming dalawa ni Kuya. Walang gagawa ng sariling desisyon, naintindihan nyo? Sabay-sabay na sumagot ang mga bagong tao ni Ronald. Pagkatapos ay sumakay na rin silang dalawa sa kulay pulang sasakyan. Huminga ng malalim si Jacob. Kinakabahan siya. Dinadalangin na lang niya na sana totoo nga ang sinasabi sa libro. Hindi nagtagal, narating na rin nila ang mandayon na lugar. Madali nilang nahanap ang abandonadong warehouse dahil malayo pa lang natatanaw na nila agad yon. Huminto sila sa harapan ng warehouse. Mula sa labas, nalanghap nila ang umaalingasaw na amoy. Palagay ni Jacob, nanggagaling ang mga amoy na yon sa mga nabubulok o tira-tirang katawan ng mga tauhan nila. Tara na! Nagmamadaling maglakad si Jacob patungo sa kinaroroonan ng puntod. Pagdating nila doon, agad yung nilapitan ng binata. Katulad na katulad ang anyo ng puntod sa sinasabing anyo nito sa libro. Yung iba, magukay na sa mismong puntod na ito. Yung iba naman magbantay sa area. Kapag may nakita kayong kahina-hinala, barilin nyo kaagad ha? Agad na kumilos sa mga tauhan nila. Sinimulan na rin ang paghukay. 1 oras lang ang nakalipas, natanggal na rin nila ang lapida. Natuklasan nila na hindi naman talaga totoong puntod ang naroon. Isa lang yung bato sa ilalim. Kaya naman pala walang mga pangalan niyang lapida na yan eh. Kasi peking puntod lang naman pala to. Ano kuya? Tutuloy pa ba natin? Hanggat wala tayong nakikitang daan sa ilalim, hindi tayo titigil. O ano pag tinatanga-tanga nyo? Magukay na ulit kayo! Umiiling-iling na lamang si Ronald. Kahit na nag-aalangan na ito sa ginagawa nila, ay sumunod na lang din siya sa gusto ng kanyang kuya. Inisip na lang niya na magsaasawa rin si Jacob. Inabot na sila ng tanghali, lagpas tao na rin ang kanilang nahukay. Tumagal sila dahil sa dami ng bato na nakabara sa ilalim. Pero mga ilang sandali lang, tuluyan na nilang natuklasan ang lagusan sa ilalim. Teka kuya, may pinto! May pinto na silang nakita! Sige, buksan niyo yung pintong yan! Bilisan niyo! Nabuhayan ng dugo si Ronald. Kaba at pananabik naman ang nararamdaman ni Jacob sa mga sandaling yon. Nang tuluyan na nilang nabuksan ang pinto, naunang pumasok doon si Jacob at Ronald. Dala-dala nila ang mahahabang baril. Habang nasa likod naman nila ang kanilang mga tauhan. Tunnel ito! Parang dito dumadaan yung mga Hapon nung panahon ng gera. Pero kailangan nating tandaan na hindi pagmamay-ari ng mga Hapon ng ginto Pagmamay-ari yun ng mga aswang. Malakas ang kutob ko na hindi magiging madali para makuha yung gintong yun. Palagay ko, yung mga aswang na nakita natin dito nung gabing yun, sila ang mga nagbabantay sa kayamanan eh. Kung ganon, kailangan natin magdoble ingat. Nanahimik na rin sila habang tinatahak ang tunnel na yon. Mabuti na lang ay marami silang dalang flashlight kaya nakikita nila ang kanilang dinaraanan. Maya-maya pa, napatigil sila nang may madaanan na kalansay ng tao. Natukoy nilang mga Hapon yun base sa mga suot ng mga kalansay. Mukhang hindi tugma yung isang detalye sa libro, kuya. Di ba ang sabi doon, mga Hapon ang pumaslang sa mga aswang? Parang mga aswang ang pumaslang sa mga Hapon eh. Ay nako, wala na akong pakialam kung sino sa kanilang nanalo noon. Ang mahalaga na lang sa akin ay ang gintong nandito. Kailangan natin yung mahanap. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Hanggang sa hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa isang malawak na espasyo. Sa gitna nun, merong isang lihitimong puntod. Agad nila yung nilapitan.
Hindi nila maintindihan ang mga letrang nakaukit sa lapida. Pero nasisiguro ni Jacob na yun na ang sinasabi sa libro na hari ng mga aswang. Ito na yata yung hari ng aswang eh. Pero nasaan yung mga ginto? Wala naman tayong nakikitang ginto rito eh. Kumamot-kamot pa sa ulo ang lalaki. Dismayado itong umupo na lamang sa malaking bato na nasa gilid. Tulungan niyo ako. Buksan natin ang kabaong. Gawa sa marmol ang kabaong kaya kinailangan nilang magtulong-tulong para lang masilip ang nasa loob. Buong puwersa nilang binuhat ang takip ng kabaong. Maya-maya lang nakita nila ang kalansay ng aswang. Nanlaki ang mata ni Jacob at Ronald nang makita ang mga alas na suot ng hari ng mga aswang. Sa loob din ng kabaong nito ay may mga mangilang-ilang barya na gawa sa ginto. Kuya, ito na ba yun? Hindi pa ito yun. Meron pa to. Kayo lahat, pagtulungan niyang buhatin ang kabaong. Alisin niyo sa posisyon. Malakas ang pakiramdam ko na nasa ilalim nito ang mas marami pang ginto. Ganadong kumilos sa mga tauhan nila. Kahit hirap na hirap dahil sadyang mabigat talaga ang kabaong, buong lakas nilang binuhat yon paalis doon. Nang maialis na nila yon doon, bumungad naman sa kanila ang pintuan na nakahiga. Winasak nila ang kandadong nakalagay doon. Pagbukas ni Jacob ng pintuan, bumungad sa kanila ang tila isang basement. Hinagis ni Jacob ang flashlight sa ilalim. Hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya. Sandamakmak na gold bars ang naroon. Meron ding ibang bagay na yari sa ginto. Sa halip na Buddha ang makita nila, ribulto ng aswang ang naroon. Ribulto na gawa din sa purong ginto. Habang ang sa noo naman ng ribulto ay may nakabaon na diamante. Halos mabaliw-baliw si Jacob at Ronald nang makita nila yon. Oh, ano pang hinihintay niyo? Bumaba kayo rito at ilagay na sa malalaking bag ang mga ginto na yan. Walang sinayang na sandali ang mga tauhan nila. Pinaglalalagay nila sa bag ang mga gold bars. Pinagtulungan din nilang iakyat ang ribulto. Kuya, tapos na ang problema natin. May babalik na natin ang perang nawala sa kumpanya. Sobrang yaman na natin ito. Nakyakapan pa ang magkapatid sa sobra nilang tuwa. Makalipas lang ang halos isang oras, nasimutan nila ang mga ginto. Sa dami ng kanilang bibit-bitin, malabong mailabas nila yon agad. Bukod kasi sa mabigat na mga bag, mas marami yun kaysa sa bilang nila. Hindi ko inaasahan na ganito pala to karami. Kuya, mauna na kami lumabas ha. Sasamahan ko itong mga ito. Baka mamaya itakbo eh. Pababalikin ko sila kaagad kapag nalagay na namin sa container truck itong mga to. Mas maganda nang may mailabas tayo agad. Baka mamaya dumating yung mga aswang eh. O sige. Ako naman titingnan ko sa ilalim kung meron pang mga sikretong lagusan. Baka may mga ginto pa tayo makuha. Umalis na sila Ronald kasama ang 10 lalaki na may bitbit na tigi-isang malalaking bag. Laman noon ang mga gold bars at iba pang bagay na yari sa ginto. Walang kaalam-alam si Jacob na meron palang pinaplano ang kanyang kapatid. At wala rin namang kaalam-alam si Ronald na may iba rin binabalak si Jacob. Nagmamadaling bumaba ulit si Jacob sa basement. Binalikan niya roon ang nakita niyang sulok kung saan may mga diamante siyang nakita. Tuwang-tuwa ang loko nang ilagay niya yon lahat sa kanyang lagayan. Ano akala mo sa akin, Ronald? Mabait sa kapatid? Kung hindi ka anak sa labas, baka pwede pa ako maging mabait sa'yo. Pero dahil iba ang nanay mo, uutakan kita. Mahinang tumawa si Jacob. Una pa lang, plano na talaga niyang mas lamangan ng lalaking si Ronald. Ang kaso nga lang, dahil sa ginawa niyang pagpapaiwan, naabutan na sila ng mga aswang. Buisit! Ano ba tinatanga-tanga nyo? Barilin nyo ang mga yan! Niratrat ng mga tao ni Jacob ang mga aswang. Napas lang naman nila ang mga yon. Pero dahil nakalikas sila ng ingay, batid ni Jacob na darating pa ang ibang aswang. Kaya naman agad na silang umalis doon. Dala-dala ang mga natirang bag ng gold bars. Tinumbok muli nila ang daan pabalik. Ang kaso nga lang,
nakasalubong nila ang mga aswang. Wala siyang magawa kundi ang mag-iba ng direksyon. Hindi pa naman kabisado ni Jacob ang daan palabas. Balik! Balik! Hindi alam ni Jacob kung saan sila dadalhin ng daan na yon. At nararamdaman niyang mamamatay sila kung pipilitin nilang makalabas. Kaya naman nang may makitang isang silid, dali-dali silang pumasok doon. Sa silid, natuklasan din nila na meron itong basement. Pumunta sila sa ilalim at saka nagtago. Pansamantalang nakaligtas si Jacob at ang mga kasama nito. Wala silang ibang magagawa noong mga oras na yon kundi ang magtago na lang muna. Sa dami nilang dala, tansyado na ni Jacob na mahihirapan sila makalabas. Kaya naman inabot na sila ng ilang oras sa kakatago at kakaisip kung papaano sila makakaalis. Pagtingin ni Jacob sa relo niya ay 6:00 na pala ng gabi. Ganun na sila katagal na nagtitiis sa basement. Tiningnan ni Jacob ang kanyang mga kasama. Nag-aalangan siya na sumugal para makaalis na sila. Bukod kasing may kadiliman ng kanilang daraanan, lahat din ng kanyang mga kasama ay mga baguhan. Pero iniisip din niya na hindi sila maaring manatili pa roon. Sa tagal na nilang nagkukubli sa basement, hindi malabong malaman na ng mga aswang na naroon lamang sila. Huminga ng malalim si Jacob. Wala na siyang choice. Kailangan na niyang sumubok kahit ikamatay pa nilang lahat yon. Lalabas tayo. Ihandaan niyo mga sarili niyo, ha? Hindi natin alam kung ito na ba yung huli nating buhay. Ay nako, ano bang nangyayari kina Ronald? Hindi na nakabalik ang mga tanga. Maingat silang sumilip sa labas. Sa pagkakataong yon, may ilaw na sa daan. Bukas na ang malalaking lampara na nasa pader. Habang tinatahak nila ang daan, kabadong-kabado si Jacob. Kahit na hindi naman siya pala simba, makailang ulit na niyang tinatawag ang pangalan ng Diyos. Kapag may nakasalubong tayo, walang aatras. Babarilin natin sila kagad, ha? Naintindihan niyo? Sa kanilang pagpapatuloy, himalang wala silang nakitang aswang. Hindi alam ni Jacob kung ano ang nangyayari, pero pinagpapasalamat na lang niya yon. Makalipas lang ng ilang minuto, nakita na nila ang lagusan palabas. Nakakarinig sila ng agos ng tubig. Dali-dali silang tumakbo, bit-bit pa rin ang mga ginto. Ilog ang tumambad sa kanila. Hindi rin naman kalayuan ng ilog na yon sa warehouse, kaya hindi pa rin naging kampante ang binata. Pagsilip nila sa harapan ng warehouse, nakita niyang may mga sasakyan pa rin doon. Nabuhayan ng loob si Jacob. Nagmamadali silang makalapit sa sasakyan. Pero napatigil lang sila nang makitang hindi pala niya yun sasakyan. Nagulat na lamang si Jacob nang may mga lumabas na armadong lalaki roon. Pinagbababaril sila ng mga yun. Kitang-kita ng dalawang mata ni Jacob nang matandang si Romulo yun, ang ama ng kanyang ex-girlfriend na si Celeste. Bisit ka talaga, Romulo, kahit na kailan. Lahat ng kasama ni Jacob ay namatay. Si Jacob na lamang ang nakatakas. Sobrang nangihinayang ang binata dahil ang gintong pinaghirapan nilang ilabas ay naagaw lang sa kanya ng iba. Sa tulong ng napadaang tricycle, nakauwi si Jacob ng mansyon. Ang tanging nabitbit niya lamang ay ang mga diamante na nakuha niya. Kaso, nagtataka siya dahil wala si Ronald sa mansyon. Makailang beses niya yung tinawagan, pero hindi na yun makontak pa. Napalingon ang binata sa main door nang dumating ang kanyang sekretarya na si Maria. Kitang-kita agad ni Jacob ang nag-aalala nitong mukha. Sir! Si Sir Ronald po! Biglang kinabahan si Jacob, lalo na nang iabot sa kanya ni Maria ang cellphone. Nang pakinggan niya ang nasa kabilang linya, narinig niya si Ronald doon na parang naghihingalo. Kuya, tulungan mo kami. Yung sila Romulo, nandito. Hindi na kami makakatakas dito, kuya. Kuya! Naputol na ang tawag nang biglang makarinig si Jacob ng malakas na kalabog sa kabilang linya. Napatayo sa kinauupuan ng binata sa sobrang kaba. Nanginginig ang kanyang kamay nang maisip na ang kanyang kapatid
na tinodas na ng kanilang kalaban. Hindi! Hindi pwede! Maria, tumawag ka ng mga polis! May ibibigay akong address sa iyo at ituro mo yun sa mga polis. Hindi pwede mawala si Ronald! Hindi pwede! Agad na umalis ang babaeng si Maria, habang si Jacob naman ay galit na pinagbababasag ang mga gamit na naroon. Nung mga oras na yon, sinumpa niyang gagantihan niya si Romulo. Kinaumagahan, hintay si Jacob sa update ni Maria. Pero maging ang kanyang sekretarya ay hindi na rin niya makontak. Parang mabubuang na si Jacob sa kakaisip kung ano ang kanyang gagawin. Hindi siya pwedeng kumilos lang. Alam niya ang kakayahan ni Romulo, kaya kailangan niya munang makausap si Maria. Pero kahit isang mensahe mula sa babae ay wala siyang natatanggap. Kaagad na pinagwawasak na naman ni Jacob ang mga makikita niyang gamit sa kanyang opisina. Gustong-gusto niyang pagbayarin si Romulo sa ginawa niya, pero wala siyang magawa sa mga sandaling yon. Papatayin kita, Romulo! Papatayin kita! Pagsapit ng tanghali, dumating na sa mansyon ng kakilala ni Jacob na may kaalaman sa mga diamante. Ipapasuri niya kasi ang diamante kung gaano kalaking halaga ang katumbas na mga yon. Ibinuhos ni Jacob ang mga diamante sa kanyang lamesa. Sinuri naman agad yun ng matandang babae na si Pilita. Sa sobrang tagal na sinusuri ng matanda ang mga diamante, nakaramdam na ng pagkainip si Jacob. Kailangan na kasi niya ng pera. Nang sa ganun ay makakuha ulit siya ng maraming tao. Ang tagal naman yan, Pilita. Masasabi mo ba sa akin ngayon kung gaano kamahal ang halaga ng mga diamante na yan? Huminga ng malalim ang matandang babae bago nagsalita. Jacob, hindi naman mga diamante ang mga ito. Isa lang itong pangkaraniwang bubog na hinugis na diamante. Ha? Ano pinagsasabi mo? Diamante yan! Kasama yan ang mga gintong kinuha ko sa... Basta! Diamante yan! Ulitin mo! Baka mali ka lang! Kilala mo ko, Jacob. Never akong nagkamali. Kung gusto mo, papatunayan natin kung tunay na diamante ito o hindi. Naglabas ng maliit na martilyo ang babaeng matanda. Pagpukpok nito sa isang diamante, nabasag lang yun. Dahilan para tuluyang gumuho ang mundo ni Jacob. Sinayang mo ang oras ko. Akala ko pa naman ay big shot na ito. Hindi pa pala. O Beno, mauna na ako. Natulala na lamang si Jacob. Mas lalo siyang napraning ng mga oras na yon. Hindi na niya alam ang gagawin. Kailangan niyang isalba ang mga kumpanya nila, pero wala siyang mapagkukunan ng pera. Ang mga ginto namang nakuha na sana nila ay naagaw pa sa kanila ni Romulo. Marahas na kinuha ni Jacob ang alak na nasa gilid ng kanyang opisina. Nilaklak niya yon dahil parang hindi na niya kakayanin ng utak niya ang mga nangyayari. Lalo na't ang kaisa-isa niyang kakampi ay nawala na rin sa kanya. Maagang nakatulog si Jacob ng mga sandaling yon. Hindi na niya alam kung ano ang nangyayari sa mga nakalipas na oras. Basta nang tumingin siya sa orasan paggising niya, ay napabangon siya sa sofa nang malamang 8:00 na ng gabi. Sobrang tagal na niyang nasa loob ng kanyang opisina. Visit! Ininom ko nga pala itong isang bote. Napailing si Jacob, pero nagtataka siya kung bakit sobrang tahimik. Wala siyang naririnig na kahit na ano. Kaya naman, kinuha niya sa loob ng drawer ang 45 baril. Masama ang kanyang kutob. Magiging paranoid siya na baka pinuntahan na siya ni Romulo. Pero iba ang kanyang nakita. Patay ang ilaw sa sala nang dumating siya roon. Nang buksan niya ang ilaw, laking gulat niya nang makitang nakahandusay na ang mga kasambahay. Duguan na mga yon, at ang iba pa wala ng mga laman loob. Nakita rin ni Jacob ang mga bakas ng paa, pero kakaiba ang hugis na mga yon. Aswang! Nandito na ang mga aswang! Nagbalik na naman ang takot ni Jacob. Maraan siyang naglakad sa sala habang nakaamba ang baril na hawak-hawak. Pagsilip niya sa taas, nakita niya na nakahandusay na rin ang mga gwardya roon.
Putya naman. Ako na lang yata ang nag-iisang buhay dito eh. Lalabas na sana si Jacob para pumunta sa garahe pero nagulat na lamang siya nang may lumitaw na aswang sa harapan ng bintana. Hindi nagdalawang isip si Jacob na paputakan yun ng baril. Dahil sa kanyang ginawa, naalarma niya ang ibang aswang na nasa taas ng bubong. Malas talaga. Napakamalas. Nang makita niyang maraming aswang na nasa labas, wala siyang choice kundi ang tumungo sa likuran ng mansyon. Makakalis na sana siya ng mansyon nang biglang makita niya ang anak ni Maria na si Bimbo. Punyemas naman. Ano bang ginagawa mo rito, bata ka? Akala ko kasi nandito si Mama eh. Pero wala pala siya. Nandito lang eh ang mga aswang. Hinila ni Jacob ang bata patungo sa ilalim sa tabi ng matataas na halamanan. Makinig ka sa akin. Isasama kita sa pagtakas. Pero ayaw ko na makulit ha. Naintindihan mo? Opo. Sige na, huwag ka na umiyak. Nakakairita ka eh. Kinalaga ni Jacob ang bata. Paglabas nila ng bakuran ng mansyon, hindi nila inaasahan na may mga aswang pala makakakita sa kanila. Tumakbo si Jacob habang karga sa likuran si Bimbo. Habang tumatakbo, naririnig pa ni Jacob ang galit na sigaw ng mga aswang. Sinasabi ng mga yon na ibalik kung ano ang ninakaw nila sa puntod ng hari ng mga aswang. Sa di inaasahang pagkakataon, bigla na lang binala si Jacob. Nakaapak siya ng lata. Sumubsob silang dalawa ni Bimbo. Pagtingin ng binata sa likuran ay maabutan na sila ng mga aswang. Pero bigla na lang may dumating na isang van. Bumaba ang mga armadong lalaki roon at pinagbababaril ang mga nilalang. Hindi alam ni Jacob kung sino ang mga yon, pero pumayag na lang din siyang hilahin ng mga ito papasok ng van. Nakahinga na ng maluwag si Jacob, pero nagkakamali siya nang iniisip na yon ay kanyang kakampi. Naramdaman na lamang niyang may pumalo ng baril sa batok niya, dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magising ay nasa loob na siya ng isang maliwanag na warehouse. Nakatali na siya sa bakal na upuan. Pagtingin niya sa harapan, bumungad sa kanya si Romulo. Nakapaligid din sa kanya ang mga tao nitong may hawak na matataas na kalibre ng baril. Romulo? Bakit parang gulat na gulat ka? Di ba dapat alam mo nang mangyayari ito? Pakawalan mo ako dito. Pakawalan? Sige. Ibigay mo muna sa akin ang kulang na ginto. Anong pinagsasabi mo? Pinatay niyo ang mga bata ko. Kinuha niyo na ang mga dala nilang ginto ah. Ano pa bang kailangan mo? Hoy, huwag mo akong gawing tanga. Alam ko na may nakuha ng mas maraming ginto si Ronald. Ituro mo sa akin kung nasaan si Ronald at pagbibigyan pa kitang mabuhay. Kagaguhan! Huwag ka nga magpanggap na wala kang ginawa. Pinatay niyo si Ronald tapos hahanapin mo siya sa akin? Baliw ka ba? Ano? Pinatay? Ikaw yatang sabog eh. Nung pinagpapapatay namin ng mga kasama mo, kararating lang namin noon. Wala si Ronald doon. Kung wala na si Ronald doon, hindi kaya tinraidor ka ng magaling mong kapatid? Ha? Anak nga lang pala sa labas si Ronald kaya siguro niloko ka niya. Hindi magagawa sa akin ang kapatid ko yun. Kawawa ka naman. Wala kang alam. Nawawalan ako ng ganang pahirapan ka ngayon eh. Masyado ka ng basura sa paningin ko. Mabuti pa, ibabalik na lang kita sa Mandayon. Naroon ang mga aswang. Galit na galit sila sa iyo kasi ninakaw mo ang mga ginto nila. Ipapakain kita roon sa mga aswang bilang ganti sa pagpatay nyo sa anak kong si Celeste. Aswang ang pumatay sa kanya at hindi kami, no? Kunin nyo na yan. Ibalik nyo sa Mandayon. Ipikain sa mga aswang. Nakita ni Jacob si Bimbo na nasa gilid. Kumakain lang yun ng tinapay at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Si Bimbo, huwag nyo siyang saktan. Pakiusap, pakawalan nyo na lang siya. Tumawa ng malakas si Romulo. Ganon din ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. At bakit ko naman sasaktan si Bimbo? Eh, apo ko yan. Hindi ba, Maria? Napalingon si Jacob sa gilid.
Nakita niyang nakatayo roon ang kanyang sekretarya na si Maria. Takang-taka si Jacob. Hindi niya inakala na ang isa sa pinakapinagkakatiwalaan niya ay kasabwat pala ni Romulo. Anak ka ni Romulo? Oo, anak niya ako. Hindi ko ba nasabi sa iyo noon? Ay, hindi nga pala. Pasensya na, sir. Kung hindi dahil sa mga timbre mo, anak, hindi tayo magtatagumpay ng ganito. Maraming salamat din sa iyo, anak, kasi niligpit mo ang kanilang ama. Walang hiya ka. Ikaw pala pumatay kay Papa? Hindi kita... ha? Napatigil ito sa pagsasalita nang marinig nila ang malalakas na angil sa labas. Lahat sila ay naalarma nang sabi ng mga nagbabantay sa labas na nakasunod pala sa kanila ang aswang. Anak ng tokwa! Magsiyanta kayo lahat! Hindi pwedeng masaktan ang anak ko at ang apo ko! Patayin ang mga aswang na yan! Muling nagkaroon ng putukan. Magkakahalong alingaw-ngaw ng baril at mababangis na tunog ang maririnig sa buong paligid. Habang si Jacob naman ay nakatali pa rin sa mga puntong yon. Hoy! Pakawalan niyo muna ako dito! Ngunit kahit na anong sigaw niya ay walang pumapansin sa kanya. Nang mag-alisa na sila Romulo, nakita niya ang batang si Bimbo na bumalik para kunin ang naiwang tinapay. Tinawag niya agad si Bimbo sa pagbabakasakaling tulungan siya nito. Bimbo, halika, bilis! Tulungan mo ako makatakas dito. Di ba bati naman tayo? Ang sabi ni na Lolo at Mama, kaaway ka raw nila eh. Hindi ako kalaban. Medyo hindi lang kami pagkakaintindihan. Kaya tulungan mo ko. Ibabalik ko kagad sa iyo yung libro kapag pinatakas mo na ako dito. Talaga po? Oo, kaya tulungan mo na ako. Nakikita mo yung gunting sa lamesa? Kunin mo dali, tapos putulin mo yung tali ko. Nakangiti pang sinunod ng bata ang kanyang utos. Ginupit-gupit ni Bimbo ang tali hanggang sa tuluyan na siyang makatakas. Maraming salamat ah. O sige na, bumalik ka na rin sa kanila. Huwag kang maingay ah. Kapag nakabalik ako ng mansyon, ibabalik ko rin sa iyo yung libro mo. Sige po, ingat po kayo. Ang dami pong aswang sa labas eh. Ginulo pa ni Jacob ang buhok ng bata. Lumabas na rin siya sa kinalalagyan niya. Pagtingin niya sa labas, natulala siya sa dami ng aswang na nakikita niya. Galit na galit ang mga yon. Brutal na pinagpapapatay ng mga aswang ang mga tauhan ni Romulo. Mapapahamak ako rito kung pipilitin kong tumakas. Teka, kailangan kong mag-isip. Isip! Sumakit ang ulo ni Jacob sa kakaisip kung papaano makakaligtas. Lalo pat wala rin naman siyang dalang kahit na anumang armas. Muli niyang sinuyod ang paligid habang nanatili pa rin nakatago. Napansin niya na parang nagiging alanganin ang lagay ng grupo ni Romulo. Hindi magtatagal, sunod na rin siyang mamamatay. Palihim na naglakad si Jacob sa gilid ng warehouse. Gumapang na rin siya para siguradong wala makakita sa kanya. Nang makarating na siya sa kabilang banda ng warehouse, meron siyang nakitang nakahandusay na lalaki. Sa gilid nito ay ang mahabang baril. Siniguro ni Jacob na wala makakakita sa kanya. Maraan siyang gumapang palapit sa wala ng buhay na lalaki. Nang kaunting distansya na lang ay maaabutan niya ang baril, bigla na lang may dumating na aswang sa kanyang likuran. Nasa aktong aatake na siya nito, nilundag na niya ang baril para maabot yon. Bago pa makaabot sa kanya ang aswang, ay tinatad na niya yon ng bala. Mangisay-ngisay ang aswang nang tamaan niya yon sa katawan. Habulin nga naman si Jacob habang nakatihaya pa rin. Wisit, akala ko mamamatay na ako dun ah. Nagmamadaling tumayo si Jacob. Pagkakataon na niya yon para makatakas. Kaya naman hindi na siya nagsayang ng pagkakataon. Paalis na sana siya nung makita niya ang ilang tauhan ni Romulo. Sa likuran ng warehouse, sinakay ng mga yun sa van ng malalaking bag. Hinala niya ang bag na yon kaya nasisiguro niyang ginto ang laman ng mga yon. Matapang siyang lumapit doon. Pinagbababaril niya ang mga naroon. Nang tamaan niya yun ay tangkang papasok na siya sa van para paandarin.
Pero biglang nagdatingan ng mga aswang. Dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng van. Kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Kung tutuusin, pwede niya namang harangin ang mga yon dahil meron na siyang baril. Pero mabubulilyaso ang balak niya kapag ginawa niya yon. Naramdaman ni Jacob na kinuha ng mga aswang ang mga bag. Ang kaso nga lang, dumating naman si Romulo. Bumulagta agad ang mga aswang ng rat-ratin yon. Tara, tumakas na tayo! Papa, nawawala si Bimbo. Hindi tayo pwedeng umalis nang wala ang anak ko. Wisit! Papahamak pa tayo kung hahanapin natin ang batang yan. Hindi mo ba nakita? Hirap na ang mga tao natin sa harapan. Hindi ka ba naaawa sa apo mo? Napakabata pa niya, Papa. Ay bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong sumama. Sige, hanapin mo ang anak mo. Aalis na ako. Dala ang maraming ginto. Pinandar na ni Romulo ang sasakyan. Samantala, agad namang tumayo si Jacob at saka tinutukan ng baril si Maria. Walang iya ka. Tinraitor mo ako. Akala ko pa naman kakampi kita. Pero nagtatrabaho ko lang pala sa akin para maging spy. Tatanggapin ko kung papatayin mo ako. Pero pakiusap, iligtas mo si Bimbo. Hindi magtatagal ay makakapasok na ang mga aswang sa warehouse na ito. Baka madamay ang anak ko. Wala akong pakialam sa anak mo. Ang gusto ko lang mangyari, makuha ang ginto na kinuha ng papa mo. Sabihin mo nga sa akin, saan pupunta si... Ha? Nagulat na lamang si Jacob nang makitang may sumulpot na aswang mula sa bubungan. Marahas nitong kinalmot si Maria sa ulo. Sumirit ang dugo ng babae. Hindi pa nakontento ang aswang. Kinagat pa nito ang babae sa leeg at tinapyas ang balat. Niratrat ni Jacob ang aswang na yon. Tinamaan naman yon sa ulo kaya agad din itong bumagsak sa lapag. Samantala, naghihingalo naman si Maria habang nakatingin sa kanya. Sir, Leus, si Bimbo. Hindi na naituloy ng babae ang sasabihin nito nang tuluyan niya itong malagutan ng hininga. Napalingon naman si Jacob sa loob ng warehouse nang makitang nakapasok na ang mga aswang. Kailangan ko na talagang umalis dito. Tumakbo na palayo si Jacob. Pero nung mga puntong yon, nakakalat na rin ang mga aswang sa paligid. Habang tumatakas si Jacob, kinakalaban niya rin ang mga aswang na kanyang makakasalubong. Meron na rin siyang sugat sa kaliwang balikat nang madaplisan siya habang tumatakbo. Tumigil muna siya sa gilid. Sandali siyang nagpahinga. Nang i-check niya ang natitirang bala ng baril, alam na niya na hindi na rin yun magtatagal. Makalipas ang halos ilang minuto, naisipan na rin niyang lumabas. Pero hindi pa man siya nakakalayo, nakita niyang tumatakbo palapit ang batang si Romulo. Kuya, tulungan mo ako. Yung aswang po. Hinahabol si Bimbo ng aswang na may pakpak. Hindi nagdalawang isip si Jacob na barilin yon. Sa mga unang putok ay hindi niya yun magawang tamaan dahil nagagawa nitong makailag. Pambihira naman talaga oh. Dahil sa matinding focus, nagawa na rin niyang tamaan sa ulo ang aswang. Pagbagsak noon ay sakto namang naubos na rin ang bala ng kanyang baril. Yumakap sa kanya si Bimbo nang makalapit na ito. Iyak lang yun ng iyak. Nakita ko po si Mama nakadapa po sa sahig. Patay na po ba si Mama? Hindi alam ni Jacob kung ano ang idadahilan niya nang hindi nasasaktan ng bata. Kaya naman nag-isip na lang siya ng walang kakwenta-kwentang dahilan. Lasing lang ang mama mo kaya nakahiga. Tara na, alis na tayo. Isasama kita sa pagtakas. Sira ulo lolo mo eh. Iniwang ka. Binitiwan ni Jacob ang baril. Kahit na mahapdi na ang kanyang balikat, kinarga niya pa rin sa likod si Bimbo. Sa mga oras na yun, para kay Jacob ay isa na lamang himala kung makakaligtas pa sila sa mga aswang. Nagkalat na kasi ang mga yon sa buong area. At alam din ni Jacob na anumang oras, meron din silang makakasalubong na aswang. Kuya, mamamatay na po ba tayo? Kabata-bata mo pa, nag-iisip ka na kagad ng ganyan. Kapag namatay po tayo, sana makita tayo sa langit ha. Para mabalik mo na sa akin ang... Lintik na yan.
Ito na nga ba sinasabi ko eh. Napatigil si Jacob sa pagtakbo nang may isang tiktik ang humarang sa kanilang daraanan. Dahil sa poste ng ilaw, kitang-kita niyang dalawa ang naglalaway-laway na aswang. Duguan ang bibig nito. Indikasyon lamang na may mga napas lang na ito. Ramdam ni Jacob ang panginginig ng bata sa kanyang likod. Maingay siya at hindi rin maiwasang hindi matakot. Wala na siyang dalang kahit na ano. Kaya naman, pinilit lamang niyang labanan ng mga aswang gamit lang ang kanyang kamao. Bimbo, tumakbo ka na! Hindi po kita pwedeng iwan eh. Wala kang gagawin dito, sige na! Manunod po ko. Ay buang ka, tumakbo ka na! Dali! Hindi na nakapaganda si Jacob nang bigla nang lumundag sa kanya ang aswang. Umaibabaw yun sa kanya. Natuluan pa siya ng laway sa muka. Habang pilit na nilalapitan ng aswang ang muka nito para kagatin siya sa leeg, buong lakas namang sinapak ni Jacob ang aswang sa muka. Mahilo-hilo yun kaya nakabangon ang binata. Ang kaso nga lang, sa ginawa niyang yon ay lalo lang bumangis ang aswang. Panabibot! Tatakbo na sana ang bata palis pero bigla namang may dumating pang isang aswang. Agad na dinakma ni Jacob ang bata. Yumakap naman yon sa hita niya habang takot na takot. Wala na ito. Ito na ang last time natin sa mundo. Pambira naman oh. Tanggap na sana ni Jacob ang kapalaran nilang dalawa nang biglang may isang sasakyan na bumungad sa dalawang aswang. Parang mga papel lang yon na tumilapon. Pagbukas ng pinto, nakita niya sa loob ang kapatid na si Ronald. Nagmamadaling tumakbo si Jacob habang bitbit ang bata. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, ay pinaharurot yun ni Ronald. Hindi nila nagawang ubusin ng mga aswang. Ang mahalaga na lamang kay Jacob noon ay makaligtas. Nang makalayo-layo na sila, dito na kinuha ni Jacob ang kanyang kapatid. Hindi kasi siya makapaniwala na buhay pa si Ronald. Umamin ka nga, sinolo mo ba yung ginto? Siraulo ka ba? Anong tingin mo sa akin, traidor? Kung hindi mo ako tinraidor, bakit mo pinalabas sa patay ka na? Tsaka, bakit hindi ka makontak? Napailing na lamang si Ronald habang nagmamaneho. Batid nitong maaring masira ang tiwala sa kanya ni Jacob. Pero tingin niya mas magiging maayos ang lahat kung magiging tapat siya sa kanyang kuya. Oo na. Aminin ko na. Naisip ko na suluin ng ginto. Kaya iniwan kita. Sa katunayan, palis na sana ako ng probinsya natin eh. Pero kanina naisip ko, kahit na anak lang ako sa labas, tinuring mo akong parang tunay na kapatid. Kaya nakonsensya ako. Pakiramdam ko ang sama-sama ako eh. Kaya kahit na alam kong mawawala ang tiwala mo sa akin, kapag inamin ko ito, binalikan kita. Napagtanto ko na walang silbi ang mga gintong yon kung wala na akong pamilya eh. Kaya patawarin mo ako kuya kung nasilaw ako sa yaman. Munti ka nang mapayak si Jacob sa mga narinig niya. Tinapik niya sa balikat si Ronald at inamin na rin niya ang tangka niyang panlalamang. Kinangka ko rin naman lamang ke. Akala ko tunay na diamante ang mga nakuha ko. Kaso hindi ko sinabi sa iyo yon para suluhin ng mga diamante. Pero hindi pala yun diamante. Nung sinabi mong papatayin ka nila Romulo, maniwala ka sa akin. Sinumpa ko talaga sila. Gustong-gusto ko silang patayin lahat. Total. Pinatawad na natin ng isa't isa, edi okay na tayo. Pero ang ginto, nasa iyo ba? Pag mag-alala, nasa ligtas na lugar na yon. Binawasan ko lang yon para sahuran ng mga tao. Pero kuya, ano palang gagawin natin sa batang yan? Napalingon sila sa likuran. Maimbing na natutulog si Bimbo sa basket. Wala siyang kasalanan sa kasamaan ng mga kadugo niya. Kaya kung sasama siya sa atin ay tatanggapin natin siya. Kung ayos lang sa'yo. Ayos lang naman sa akin. Pero huwag ako mag-alaga dyan ha. Wala akong tiyaga sa bata. Napangisi na lamang si Jacob ng mga sandaling yon. Nakahinga na rin siya na maluwag. Dahil sa wakas, nakaligtas na rin siya sa panganib na dala ng mga aswang.
Hindi nila natalo ang mga nilalang na yon at wala rin naman silang balak pa. Tinakasan na lang nila ang mga aswang, dala ang mga ginto. Makalipas ang ilang araw, patungo si Jacob at Ronald sa lugar ng Mandayon. Malalim na ang gabi noon, pero hindi sila natatakot. Kung meron mang takot sa oras na yon, yun ay si Romulo. Pakawalan niyo ako, mga bisit kayo! Saan niyo ako dadalhin? Biyag nila si Romulo ng mga oras na yon habang nasa biyahe sila. Ang gabing yon ang magsisilbing parusa para sa matanda. Wala kang pakialam sa apo at anak mo. Mas mahalaga pa sa iyo ang kayamanan. Kaya dapat lang, mawala ka na sa mundong ito. Marami kang pinaslang na kamag-anak mo. Para lang pagnakawan ng pera. Sapat ng dahilan yun para ihatid ka namin sa impyerno. Wala kayong pakialam. Family problem yan, oh. May pakialam ako dahil kawawa ang batang naiwan mo. Dahil sa'yo, kaya mamamatay ang nanay niya. Ngayon, makipagkita ka ulit sa kanila. Sinong kanila? Ngumisi si Jacob. Mga ilang sandali lang ay tumigil na rin ang sasakyan sa harapan mismo ng abandonadong warehouse. Tinulak nila palabas si Romulo at saka pinagsarduhan ng pinto. Kahit magmakaawa yun sa kanila, ay hindi na rin ito pinakinggan pa. Bago nilisan ang lugar na yon, nakita na nila na naglabasa ng mga aswang sa warehouse at narinig na lamang nila ang huling sigaw ni Romulo. Hindi nagsisisi si Jacob sa ginawa nila. Batid nilang hindi yun mangyayari kung iaasa nilang lahat sa batas. Dahil sa mundo nilang ginagalawan, mas maimpluwensya si Romulo sa mga taong nasa gobyerno. Yun ang dahilan kung bakit nilagay nila ang batas sa kanilang kamay. Sa kabilang banda, batid ni Jacob na darating din ang araw na kailangan niyang pagbayaran ng mga iligal na ginawa niya. At pinangako niya na kapag dumating yon, tatanggapin niya yon ng maluwag sa kanyang puso. Wakas!